kandilang ito ay para kay Risa Ontiveros dahil sa kakupalan niya na hindi nagtagumpay. Itong isang kandilang ito, ayan, ay para sa karir ni Leila de Lima na putang ina incompetent. Ito yung isang kandila, dalawang kandila to, isang kandila para kay Risa Ontiveros at sa malalim niyang mga butas sa muka. At itong isang kandilang ito ay para sa alindog. Sa alindog ni Leila de Lima na naglaho na. Pati yung kanyang pangarap, naglaho na rin. Pangarap na bastusin, babuyin si Duterte. Ayun, naglahong parang bula sa tulong ni Jinggoy Estrada. Sabi ni Jinggoy Estrada, Leila de Lima, punyeta ka. Ilan taong ka sa gobyernong hayop ka? Nasa Commission on Human Rights ka? Napunta ka pa sa DOJ, buwisit ka? Meron ka pang NBI? Meron ka pang Pinoy na tulonggis din na nakikinig sa'yo? Pinakulong mo kaming dalawa ni Bong Revilla. Oo, lahat na ng kahayupan mo nagawa mo sa amin. Bakit sa mga Duterte wala kang nahanap na ebidensya? Ibig sabihin, wala naman talaga. Sa isip mo lang, de Lima, yung DDS. Ayan, so ipagdasal natin mga bossing, ipagtirik natin ng kandila ang kabubuhan ng dalawang yan. Isama na natin si Chel Jokno na putang ina, pagkagaling-galing daw na abogado, pero puta nakafocus siya doon sa salitang neutralize. Putang ina niyan. Mahilig ka ba sa Nutriban? Ang corny mo. Neutralize? Ang tagal nyong inantay na makaharap si Duterte. Hinahamon nyo pa ng debate, mga kupal kayo. Nung kaharap nyo na yung mga betlog nyo, nangatal. Wala na, dalawa lang yung kandila ko. Ninakaw ko pa to sa mga kasamahan ko. Ayan, syempre, ipagtirik din natin ng kandila, mga bossing. Yung karir ni Father na adik. Putang ina ka, mother father. Hayop ka. Puta, kaya pala pinagtatanggol mo yung mga biktima sa war on drugs dahil nabuhay ka. Sana hindi mo tinigil yung pagsasyabu mo. Para sana kasama ka na dun sa mga nasa impyerno. Nagustuhan ko rito. Eto na, Jinggoy. O yan, ipakita natin kung papaano in-expose ni Jinggoy ang mga kasinungalingan ni Saba. Oo, ni Aling frailties of a woman na kung magmalinis, akala mo squeaky clean. Pero Diyos mio, ang daming mga itinatagong lihim. Senator Jinggoy, banatan mo. Investigation here in the Senate during her term when she was still a senator, wala pa rin nakitang ebidensya tungkol dyan sa mga DDS ng tinatawag. Nung CHR chairman siya, wala rin nangyari sa mga investigation at wala pa rin nakitang ebidensya. Nung secretary siya ng DOJ, which is a very very powerful cabinet position, wala po rin siyang mga nakitang ebidensya. At hanggang ngayon, yun pa rin po ang sinasabi niya, wala pa rin gustong mag-testify, wala pa rin siyang kinakasuhan. So I think that is a matter of incompetence, Mr. Chair. Why did Sakit nun? Oo, sa tagal-tagal mo daw, Leila de Lima, na nasa kapangyarihan. Incompetent ka daw. Sige, simulan natin yung bangayan nila ni Jinggoy. Dito ako talaga believe kay Jinggoy. Pero medyo si Jinggoy medyo nag-hold back siya. she not file cases when she was the head of the Commission on Human Rights?
She investigated, allegedly, the DDS, if there is a right term for it. She did not file any cases. You were present, Mr. President, when Senator De Lima, or when she was the chair then of the CHR, you were present during the investigation, if I am not mistaken, Mr. President. Yes, sir. And the president, when I asked him, denied that there was an existence of the Davao Death Squad. My question lang, Senator De Lima. Ito naman kasi, Jinggoy, paano naman kasi si Mama ka-focus sa paghahanap ng ebidensya laban kay PRD, ang mamatso ng mga driver at bodyguard niya. Nag-away pa nga yung dalawa, si Ronnie Dayan at saka si Jonel. Nag-away pa sila o nagkaroon pa sila ng tampuhan kung sino ang talagang malapit sa puso ni Madam. Si kung sino yung malaking kong ang saging, yun ang nanalo. Yun ang masama. Si Ronnie Dayan, may asawa, tangina. May asawa yung tao, sinuta mo. Hindi mo pwede sabihin na hindi totoo yan. Putya, umaming ka. Sinabi mo yan kay Winnie Monsod, Frailties of a Woman. So, putang ina, paano naging matinong tao yung nangaagaw ng asawa ng may asawa? Paano ba naman tumakahanap ng ebidensya? Ang dami niyang saging na hawak. Tapos paano ito makakahanap ng ebidensya laban kay Duterte? Putya, sayaw ng sayaw sa bilibid. Concert, kanta ng kanta dun sa karaoke. Paano makakaipon ng ebidensya yan? Homewrecker ang peg. Grabe ka naman. Si Diego Latigo, naman si Torjak. Siguro torjak.com. Umaano ka. Sige, diretso. Bakit hindi kayo nag-file ng mga kaso kung talagang naniniwala po kayo? Tama, no? Paano siyang naging human rights champion kung yung karapatan ng asawa nung kinakalantari niya? Hindi niya man lang binigyan ng importansya. Babae pa naman siya, no? Kayo naman masyado kayong intrigero. Wala lang kayong love life Na meron ho talagang death squad. Why did you not file cases immediately when he was just still a mayor? Yes, Your Honor. Nasagot ko na po yun. Hindi mo nga Dahil sinasagot yung mga pwede talagang mga maging witnesses ay hindi pa willing, takot pa na mag-testify against the former mayor. All right, when you were Secretary of Justice, you had all the power. You were a very, very powerful cabinet member under the Aquino administration. Why did you not pursue it? Because at that time, wala na nga hong nagiging resulta nung Utangin na yan. So wala naging resulta noon. Nung mayor pa si Duterte, na sinasabi niyong may Davao Death Squad si Duterte, nung nag-iimbestiga kayo noon, walang resulta. Paano yun magkakaroon ng resulta ngayon? Kung noon na siya pang mayor, walang resulta, paano pa kaya ngayon na hindi na siya mayor? mga nagiging investigation din. Because again, Madam Chair, mahirap Madam kunin- Chair, Madam Senator, you were a very, very powerful member of the cabinet during the Aquino administration. You had all the resources. You had the NBI at your disposal. Lahat ng mga government agencies were under your disposal. You had the ear of the president. Bakit hindi kayo nag-file ng kaso laban kay Mayor Duterte? Busy nga. Ano ka ba? Busy nga siya sa love life niya. Tsaka aside from the love life, busy din siya sa pag-attend ng mga gatherings sa loob ng bilibid. Naman, At that time, the relevant, real evidence, testimonial evidence, wala pa po sa aking disposal. Ay tayo dyan.
Ganito kasi, let's just say, the reason why hindi ako makasapagsampa ng kaso, it's because I only have a testimonial evidence. Testimonya lang ang meron ako. Wala akong hard evidence that can prove my theory. Wala. Yun ang sabihin mo. Kung ano-ano pang chechiburechi natin eh. Bukod sa wala ka talagang kaso, wala kang witness, anong hinahanap mo? Tsaka, teka, may narinig ka tungkol sa Davao Death Squad. Nag-imbestiga ka, walang nagtistigo, walang nagpatunay, wala kang nakuhang lead. Putang ina, ba't tinutuloy mo pa rin? Di ba? Wala palang lead, wala ka palang, una pa lang, wala ka na palang mga testigo, wala kang testimonya. Bakit ilang taon mong hinawakan? Ibig sabihin, pinipersonal mo lang talaga yung mga Duterte. Oy, Dark Horse, mabuhay. Di ba? O, ikaw. O, ikaw ba? Putsang ina, maghahanap ako ng ginto dito. Pag hukay mo, nakuha mo, tsinelas na putol. Tayo na, maghahanap ka ba ng ginto dyan? Hindi na. Hindi na, kasi walang ginto dyan. Uy, mantakin mo unang investigasyon mo dahil lang sa narinig mo sa mga international media na may Davao Death Squad. Pucha, na-impluwensyahan ka na, nag-imbestiga ka, unang taon, 2 taon, 3 taon, wala kang nakita. Tangina, hindi mo pa rin binitawan. Anong klase yan? Although I did try, yung sinabi ko po kanina, na rinifer ko na muna sa NBI. So, kaya lang, yun ang naging report, binalik nila sa akin. Now, they're trying, pero nahihirapan din sila na i-access yung mga witnesses. Mr. President, Kayo, Mr. yung Chair. sinasabi po kanina ni former President Duterte na Davao is the safest city, I think that is belied by statistics. Ay nang yan. Wala kang nakitang ebidensya laban sa kay Duterte sa DDS. Tapos ngayon, questionin mo yung Davao City is the safest city. Ay, mas marunong ka pa. Bakit kapag kasiraan ng mga Duterte, alam mo? Pero kapag kakasiraan mo, wala kang alam. Sasabi nito ni Leila. I don't have the exact statistics now. Wala ka palang exact statistics tapos sinasabi mo na hindi totoo yung Davao ang safest city. Tinanong siya eh. So, sa tingin mo, sino ang safest city? Ay, hindi ko alam. Basta Davao, putang ina niyan, hindi mo alam kung ano yung safest city. Tapos sasabihin mo na yung Davao being the safest city sa Pilipinas, pangalawa sa Asia, sasabihin mo na hindi totoo yun? Anong klase yan, ma'am? Puro kasi kayo propaganda eh. Hindi na kayo nagtino. Tatandaan nyo na eh. Hindi pa kayo natututo. Pag nagsabi ka na hindi talaga Davao ang safest city, alam nyo kung anong safest city? Disneyland. Disneyland talaga. Bakit? Kasi doon, it's the happiest place on earth. Disneyland is the happiest place on earth. So, hindi talaga Davao ang safest city. Kundi Disneyland. Talaga to si Leila o sinungaling? But I read certain data. It's not the same. You read certain data. You were able to study Davao being not the safest city pero hindi mo alam kung ano yung numbers ng safest city. Let's say for example, Davao City, meron silang 5 crime versus Disneyland na merong 10 crime. So, if you will judge it by numbers, sasabihin mo na Davao City is safer than Disneyland because Davao City is 5 crimes, then Disneyland is 10. Pero kung pag-check mo, Disneyland has 10, pag-check mo, you have the data, and you saw that it's not 5, it's 55. Therefore, it's Hong Kong Disneyland, the safest and happiest place on earth,
and second lang or third or fourth or fifth lang ang Davao. Dapat ganun. Hindi sila safest city. Oo, o sino safe? Sabi ni Jinggoy, di ko alam. Basta hindi sila safest city. Putang ina, kagaguhan yan. Safest city. It has the So what is among the safest city, highest, as far as you I know? would not know. Hindi ba? You are saying Davao is not the safest city pero hindi mo alam kung ano yung safest city. Paano ka nagkaroon ng comparison being the safest city and not the safest city if you have no idea which one is the safest city? Putang ina nyo ni Risa. Ang gulo-gulo ng utak nyo. Ang gulo-gulo ng mga utak nyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. When your script china-challenge, putang ina, one shit over another shit over another shit. Oo, talagang lumalabas yung mga tae sa bibig ninyong mga pagkakamali ninyo. Yan ang problema sa inyo. It was among, it registered as among those with highest data on killings or murders. So how can it be a safe city? O, sa'yo lang yan, putangin na yan. So, ang dapat pagka nagbigay ka ng opinion mo, you can back it up with a proof na hindi sila actually sa study nga yung Marikina has this and Davao has this. So, how can you say that Davao is better than Marikina? Hindi ba? Parang sa payamanan lang yan ng lungsod. Anong pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas? Hindi ba? Makati? Makati. Bakit? Tayo nakita mo naman yung BCBD ni Makati. O, tas susunod sino? Quezon City. Mga ganon. Alam mo yung data. Hindi yung pucha may number 1. Ito yung number 1 safest city. Tapos, biglang sasabihin mo hindi yan ang safest city. O so sino nga? Basta, hindi yan. Pero hindi pwedeng ganun. Dilima, abogado ka pa naman. Mr. Chairman, with the permission of Senator Jinggoy? I think the former president wants to answer the accusations. The statements Mr. President, of the former yes, you're senator. recognized. Maraming namatay, sir. Marami talaga. Thousands, I would say, from yung naging mayor ako. Yan, ito kasi hindi nila alam. Ang Davao City, putang ina, puros demonyo tao dyan nun. May dumating na mas demonyo sa kanila, si Duterte. Napakatindi ng Davao nun. Alam mo, pagka nagagagrab ako, mga maedad na ng mga driver, kuya, kamusta dito sa Davao? Ay, dati, nung hindi pa si Duterte, hindi ka pa pwede maglakad dyan kahit yung orasan mo, Mickey Mouse, putang ina, kukunin nila yan. Oo, hindi ka pa pwede rito. Pucha, hold upin ka nga dito sa salas mo eh. Matindi dito, ang tindi ng Davao. Pero nung dumating sila Duterte, talagang luminis talaga. May mga namatay talaga. Paano mo lilinisin kung wala kang itatapon? Oo, Diego Latigo, totoo yan. Kwento yan mismo ng mga tiga. Halos, mas marami pa nga akong beses magpunta sa Davao kaysa magpunta sa Mega Mall. Oo, kasi lagi nga kaming nasa Davao at every time that I go to Davao, naging kaugalian ko na pag nagga-grab ako, lagi ako nag-i-interview ng mga driver at pare-parehas sila ng sinasabi, pare-parehas sila na masaya sa pamumuno ng mga Duterte. Ito lang kasi si Dilima at saka to si Risa, di naman taga Davao, putang ina, ang reklamo. Nung sinabi na ni Duterte yung tungkol sa NPA, umaray si Yuntiveros. Hindi ba, ang daming nilinis ni Duterte. Alam mo ba, dito sa Maynila, ang loko-loko lang dito, mga kriminal, mandurukot, holdupper, mga kidnaporan, may mga ganun. Puta, alam mo ba sa Davao, may NPA, may Abu Sayyaf. Meron pang foreign terrorist. Tapos, meron pang mga kidnapper, mga ganito, mga ganyan. Mantakin mo, saan ka makakita ng krimen? Pucha, kinidnap nyo. Tapos, binalik nyo sa bahay, pinagluto pa kayo ng kinidnap nyo, pinag-withdraw nyo pa sa bangko. Mamamatay talaga kayo.
So marami talagang namatay. Kasi nga, kailangan mo labanan yung struggle. Pag nanalo ka dun sa struggle, hindi pwedeng bato-batopik lang yan. We are talking about terrorists. We are talking about insurgents. We are talking about hardened criminals, syndicates. Ano yan? Bato, pik, ganon. Tapos, labas ka na, alis ka na. Hindi yun ganon. Talagang nilabanan. Alam ko ang istorya ni PRD. Kung papaano siya, kung papaano niya nilinis yung Davao. Kasi noon ang Davao walang pera. Kasi ang ginawa nito ni PRRD, lahat ng pasugalan pinasara niya. Lahat ng pasugalan pinasara niya. Noong panahon niya, ang lakas ng mga drug syndicate dyan sa mga drug syndicate dyan sa Davao. Oo. Alam ko kung paano niya nilinis, kaya lang medyo hindi maganda yung istorya. Kaya hindi ko na lang sasabihin. Kasi baka pag sinabi ko, magalit pa sila sa akin. Tangina, kinukwento ko sa iyo tapos ang dal-dal mo ha. Basta sinasabi ko lang na si PRRD had to go to one president para lang at lunukin yung kanyang pride just for him to have the budget to clean yung kanyang nasasakupan. Kailangan niyang lumuhod, magpasampal para lang makakuha siya ng pera, pambili ng mga gamit na magagamit ng kapulisan niya para malinis yung Davao. Kasi puta yung mga baril ng mga sindikato, yung mga baril ng mga drug lord, mas malakas pa kaysa sa baril nila. Kaya kailangan din nila na pag tumadyak sila ng pinto, pucha yung mga baril nila pang malakasan. Dahil pag padyak mo ng pinto, meron ka lang pistol, tapos yung loob ng bahay na tinadyakan mo, putang ina may basuka, sigurado tatakbo ka. So, to cut the story short, PRD, sabi nga dito, extreme length. Oo, kumbaga, kinain niya yung kanyang pride. Kailangan niyang makipagbati sa isang presidente na hindi sila bati dahil parehas sila mayabang para lang makakalikom siya ng pondo at makabili siya ng mga gamit para sa mga otoridad. Para may laban na sila sa mga... Kasi ang kalaban mo dyan, mga Muslim na terorista, mga NPA, mga Katolikong, kasi diyan sa Davao halo-halo diyan, iba-ibang ethnicity. Merong Tausug, Maranao, merong tawag dito, Abadjaw, merong Katoliko, merong born again, merong El Shaddai, lahat. Sabi nga nila crossroads ito eh. Kaya kita nyo nangyayari sa Marawi, tinan nyo nangyayari sa Zamboanga. Ganun din dito. Mangyayari yun sa Davao kung hindi sana si PRD ang presidente, siya presidente. So hindi ko na ikukwento kung paano dahil masalimuot yung istorya na yan. Basta ang sasabihin ko, si PRRD did everything he can para malinis itong Davao na ito. Marami. Ito yan sila. Dito yan sila lahat. Hindi mo tell you si Danao, si Koy, si Yambua. Ito si Senator Bato. Maraming namatay, pero ang namatay sir, mga kriminal. Alam mo kasi ang Davao is a crossroad kasi ang unang bloom sa Mindanao, tagaroon ka man sir, ang Davao. Kaya saan yung progressive at saan yung pera negosyo, nandoon rin yung mga kriminal. Kasi ang negosyante pati ang kriminal, magkasama yan. Kung saan yung pera, mga negosyante, nandoon yung mga kriminal. Kaya ganon. Kapag kabubo ka na mayor at hindi mo takot kang makulong, ako, di makulong, di masama kulong. I can make the confession now if you want.
Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Pero wag mo naman, mga pulis kawawa naman. Meron akong death squad. Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair? gangster, utos. Kaya na, so syempre, ganun siya. Ha, may death squad siya. Hindi mga polis, mga gangster. Oh, ano yung ibig sabihin nun? ganito yan. Ha? Si PRD, ganito yan. Gagawa yan siya ng issue na, halimbawa, bukas, putang ina ninyo, patay kayo lahat sa akin, i-operate ko kayo. I-operate ko kayo. Bukas, kakanain ko kayong lahat. Anong gagawin ng mga kriminal? Pucha, matatakot. Pucha, yari tayo. It's either, tatakbo yung mga yan, or, pucha, sila magpatayan para maubos yung mga loose ends. Katulad ng nangyari dito sa Metro Manila, di ba? Yung mga pulis, na mga iskalawag, lahat ng mga asset nila, lahat ng mga pusher nila, putang ina, tinegi nila. Sila mismo nagpatayan. So it made the life of the police easier. Sige, pakinggan pa natin. Usan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Bakit mo isakripisyo yan sila? Alam mo, sir, ganito, ha? Mabutit na lang nandito if you give me time. Ang pulis, sir, kawawa. Hindi mo alam, itong mga... Pag ang pulis na pahilan ng kaso, sir, suspended yan. Wala ng... Ito, real talk. Ang dami kong kaibigan na pulis na nag-message sa akin nung pagkatapos sabihin to ni PRRD. Ang daming nagsabi sa akin na, Boss Dada, ay salamat, na-address din. Ay salamat, napag-usapan din yung problema namin na kapag kami nasampahan talaga ng kaso, wala na kaming sweldo. Kaya nga alam mo mga pulis, ang ginagawa nila, loan sila ng loan. Oh, niloloan na nila 10 taon. Niloloan na nila 10 taon para biglang kasuhan man sila tapos wala silang sweldo, tangina na i-loan na nila. So real talk. Kapag ang pulis, tinanggalan mo ng sweldo, wala naman yan ibang trabaho, putya yan, pati pamilya niyan, gutom, kawawa, pulis. Ganyan kayo kamahal ni PRRD. Kaya nga nung merong KOJ siege, nagkita kami nila PRRD, matagal naman na yun. Nagkita kami nung may KOJ siege, tapos tinanong niya kami, ang sabi niya sa amin, gusto niyo na ba akong magsalita? Sabi namin, hindi po, kayo na po ang hindi kasi kami epal eh. Gusto niyo na ba ako magsalita? Kasi kung gusto niyo ako magsalita, magsasalita na ako. Sabi namin, hindi po kami magdi-decide. Kayo po magdi-decide kasi matalino po kayo. Kayo na po ang mag-decide whether kailangan niyo na magsalita or not. Hindi po kami kasi malay naman namin dyan. Ganun ba? O sige. So, let us wait for them. Let us make ang sabi niya sa amin is do not disturb your enemies while they're making a mistake. Hindi mo na ako magsasalita, bayaan mo sila mag-commit ng mistake. Why? Wala naman si diyan, Pastor Kibuloy diyan. So wala silang makikita diyan. So let them stay there for as long as they want and let them commit more mistakes that we can use against them. Ganon si PRRD. Oh. So, ano yan? Ang kanya is ayaw niya, sabi niya pang sa amin noon na ayaw kong magsalita kasi mahal ko ang pulis. Masasaktan ko sila. Ayaw ko silang saktan. Mantakin mo ha. Binababoy na nila yung KOJC. Pero si PRD, ang sa kanya pa rin is ayaw ko silang saktan kasi yaang mga pulis, sinusunod lang nila yung utos ng mga opisyal nila. Parang pinangangaralan nga kami kasi syempre war freak kami. Gigil talaga kami. Puros kahayupan ang ginagawa nila dyan eh. Pero ang sabi ni PRD sa amin, kalma lang, yung mga pulis, wag niyong aawayin, let them do their job and let them commit mistakes. Ayaw kong magsalita kasi pag nagsalita ako, masasaktan ko sila. Mahal ko ang pulis at saka mga sundalo. Ganyan si PRD. Harap-harapan yan nung sinasabi sa amin yan ni PRD.
pagkain yan sa the day that the suspension is issued, that day ang pulis wala ng pagkain, ang mga pamilya nila wala ng pera, ang mga bata wala ng pamasahe, hinto lahat. Paralyze ang pamilya ng pulis. Hindi ninyo alam yan. Kaya may kaibigan kayo ng pulis, tanungin ninyo. Yan ang buhay ng pulis. Kaya protektado ko yan sila. Pagka in the fulfillment of duty, sabi ko sa kanila, magpakamatay ako sa inyo. Ayun, ang linaw-linaw eh. Ontiveros tsaka De Lima eh. In the fulfillment of duty, nakapatay kayo, kasama nyo ako. Pero kung pumatay kayo, dahil putangin na ninyo, kriminal kayo, dahil pulis kayo na kriminal, puta wag nyong ipasa sa akin yung blame niyan. Oo, kasi ako, ang kinakausap ko sa memorandum ko, yung mga matitinong pulis lang. Now, kung itong pulis na to, considering na ako yung kanyang chief executive, o di ba? Kung ako yung kanyang hepe, o ako yung tatay niya, o pag may pinatay siya dahil sa personal na paglilinis nila ng sindikato nila, puta, hindi ko kasalanan yun. Ilang beses inulit-ulit ni Duterte rito na kapag nanlaban, lahat din ng polis, sinasabi nga niya, yan, mga death squad yan. Hindi kami death squad. Walang inutos sa amin si Duterte ever na patayin namin. Wala siyang inutos sa amin na ganun. At kung sakali man na inutusan niya kami na ganun, di kami papayag. Bakit? Kasi hindi naman yan ang trabaho namin. Ang trabaho namin is to serve and protect, hindi to kill. Pero pag nag-abuso kayo, nagpatay kayo ng tao, nag-hold up kayo, nag-kidnap kayo, putang ina, ako mismo ang papatay sa inyo. Ayan, no, klarong-klaro. Klarong-klaro, pag pumatay ng hold up, ng snatch, ng rape, ang pulis, ako papatay sa inyo. O, hindi ba klaro yun sa inyo, mga dilawang tae? Mr. President, kayong Mr. magpaulit. President, okay, ako muna may tanong. Kasi medyo nalito rin po ako. So, ibig niyo sabihin, gusto niyo proteksyonan yung police, ayaw niyo silang gamitin sa maipit sila kasi kung masuspend sila, kawawa pamilya niya. Tas nabanggit niyo, may sarili kayo ngayong tinayo na hit squad. Is that what you're trying to tell us? Para hindi po kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman death Salitang squad. salitang ano po ito? Salitang diretso. Opo. Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako at magkamali ka and you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung agrabyado, ako yan. And then how do you remedy the situation, Mr. President? Or how did you remedy those situations na nalapitan ka? When I am called for another investigation, sir, sabihin ko, hindi ko man ito drama. Tanungin niyo ako ulit, tapos, well, my experience, 73 years old na ako, sir. So, in a few years, 2-3 years, may sakit na rin ako. Gusto ko iwanan yung lahat para malaman. Thank you, Mr. President. Just one last statement. Last. Your Honor, I cannot help myself. No, excuse me. Senator Estrada has the floor. Merong intervention gusto rito. Ayan na naman, I cannot help myself. Talaga to si De Lima, oh. You cannot help yourself na naman. Baka naman ma-frailties of a woman ka na naman dyan, ha? Oo, you cannot help yourself lagi, ha? Sige. Okay, Senator Bato. Go ahead. Yeah, I just would like to put on record na the statement of our resource person, Atty. Laila De Lima, that Davao, dinidisclaim niya palagi na Davao is not the safest place in the Philippines.
So what does that make of all these awards that was received by Davao City? Not only the LG of Davao City, the Davao City Police Office ay palaging Best City Police Office of the Year. Halos forever na eh. Kaya there came a point na yung Davao City Police Office ay hindi na sinasali sa best competition as far as unit performance is concerned dahil yung ibang mga syudad hindi na makakatanggap ng award dahil Davao City palagi na nanalo based on record yan sa Camp Crame. Ngayon, it is, ako mismo, I'm from Davao. I can tell you, Davao City is the safest place anywhere I go in the Philippines. The safest place for law-abiding citizens and the most dangerous place for the criminals. Talagang pag gumawa ka ng krimen ng Davao, pulis ako ng Davao, hahabulin talaga kita. Hahanapin talaga kita, Mr. Chairman. Pag ikaw gumawa ng krimen sa aking syudad, hahabulin talaga kita. Kaya po, Mr. Chair. ay, para pagbigyan sila, sige, sila na naman. Sige po. Okay lang? Okay na, sige. Okay lang, Just okay lang. last statement before I sige. wrap up, before I give the floor to Senator Risa. I just would like to put on record. So pakinggan nyo maigi Pakinggan nyo maigi. Meron ka pang dilima, meron ka pang sinasabi, I cannot help myself. Baka matai ka dyan. The statements made by former Senator De Lima. During the investigation here in the Senate, during her term when she was still a senator, wala pa rin nakitang ebidensya tungkol dyan sa mga DDS ng tinatawag. Nung CHR chairman siya, wala rin nangyari sa mga investigation at wala pa rin nakitang ebidensya. Nung secretary siya ng DOJ, which is a very very powerful cabinet position, wala po rin siyang mga nakitang ebidensya. At hanggang ngayon, yun pa rin po ang sinasabi niya, wala pa rin gustong mag-testify, wala pa rin siyang kinakasuhan. So I think that is a matter of incompetence, Mr. Chair. Tama. That is incompetence. Why? With all your power and might, with all your bullshits and stories, sa lahat lahat ng mga kapangyarihan na meron kayo at time, the pleasure of yung kapangyarihan at time, wala kayong kaso na naisampa laban kay PRD, laban sa ni isa man lang police sa Davao na sinasabi niyong membro ng death squad or whatsoever. Until now, imagine, ang tagal na nitong urban legend na ito tungkol sa Davao Death Squad. Hanggang ngayon, wala kayong ebidensya, meron lang kayong testigo ng dalawang, ewan ko kung saan nanggaling ng mga kalupaan, ng mga nuno sa punso yung mga testigo na nakuha nyo. Butya, isang kriminal na wala pang napapatay. At saka dating pulis na hindi naman kilala ni Duterte. Dito talaga magkakaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo kapag matatalino yung nagtatanong. At ito ang maganda sa ganitong klase ng hearing, patas. Kapag nagsalita yung isa, pwede rin magsalita yung isa. Kasi dyan sa Quadcom, your answer is only limited to yes or no. Yun nga yung sinasabi ni Bato. Yes or no lang. Katulad ng ginagawa nila Risa Ontiveros, yes or no lang. Ganyan din mismo ng ginagawa nila Jinggoy, yes or no lang. Ganun lang yung mga tanungan at mga sagutan dyan. So, paanong maririnig yung lahat ng anggulo? So yes, masakit man, De Lima, ganun talaga, sa umpisa lang yan. Lagi ko naman sinasabi yan. Sa umpisa lang masakit yan. Pero kapag inaraw-araw mo yan, hindi na masakit yan, masarap na yan. Oh, so masakit yung sinabi ni Jinggoy pero tanggapin mo ang katotohanan.
Oo, tanggapin mo ang katotohanan dahil masakit talaga yan sa simula. Pero magbati muna tayo. Magandang morning sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Amerika at sa Canada. Magandang morning, magandang hapon naman sa mga kababayan natin dito sa kababayan natin dito sa Middle East and sa Europe. At mga kababayan natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na yung mga Bisaya. Yung mga Bisayang totoo, hindi katulad ni Ontiveros, nagpapanggap na Bisaya. Salamat kaayo. Ug. Si Senator Bato ug si Coco Pimentel, ulul. Salamat kaayo, Mr. Chair. Salamat kaayo, Mr. Chair. Salamat po siya, nakakakilabot. Oy, mga kababayan ko, ilabas po ninyo ang inyong mga kandila, marami pong namatay. Ngayong araw na to, ipagtitirik natin sila ng kandila isang buong linggo.